Nakakakilabot na propesiya ang inilabas na naman sa Pilipinas. Isa raw pong nakakakilabot na pangyayari ang nakita na naman sa ating bansa. Isa raw pong mas malakas pang lindol ang tatama sa ating bansa at ang nakakakilabot mga sangkay. Aabot daw po ito sa magnitude 8. Totoo kaya ito? Ano ang mangyayari sa isang lugar sa Pilipinas kung sakaling tatama ito? Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isa na naman pong propesiya ang binitawan noong October 10 na mayroon pong nakakapangilabot na nakita na naman po sa ating bansa. Ang taong ito ay ang nagpropesiya na. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Noong September 13 na may tatamang lindol sa Pilipinas sa katapusan ng Setyembre at ito nga po ay nangyari doon sa Cebu. Ano na naman kaya ang nakita niya sa ating bansa na dapat po nating malaman? Ang mga propesiya, mga sangkay, ay kapahayagan mula po sa ating Panginoong Diyos. Ito yung guide ng maraming tao simula pa po noong Old Testament. Noong mga panahon, mga sangkay, na kung saan mga propeta ang nagbibigay babala sa mga hari, sa lahat ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na namumuno sa Israel. Sila ang nagbibigay babala upang maiwasan ang anumang delikadong magaganap sa isang lugar. Kadalasan mga sangkay sa mga propesiya, babala sa lahat ng mga tao upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa panahon naman po natin ngayon mga sangkay, may mga ipinapadala din pong tao ang Diyos para magbigay ng paalala, babala sa lahat ng maraming tao sa buong mundo. Ngunit mag-iingat din po tayo mga sangkay sapagkat hindi po lahat ng nagsasalita na ginagamit ang salita ng ating Panginoong Diyos ay talagang may mensahe na nagmumula sa ating Panginoon. Ang iba dyan mga sangkay, ginagamit lamang po ang platform para sumikat. Ginagamit ang salita ng Diyos para iligaw ang maraming tao. At ito po ang isa sa ginagawa ngayon ni Satanas para mabulag at mahiwalay ang maraming Kristiyano sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero may mga iba rin po mga sangkay na tumatama ang kanilang mga sinasabi. Sila rin po kaya ay matatawag na mga propeta ng ating Panginoong Diyos sa panahon po natin ngayon o sa modernong henerasyon. Nakaraan lamang mga sangkay ay napag-usapan po natin na mayroon nga pong isang tao na nagpahayag ng isa pong mensahe mula po sa ating Panginoong Diyos. Noong September 13 pa lamang, nagbabala po siya sa Pilipinas na mayroon po siyang nakita nga pong pagyanig sa ating bansa. May mga tao sa ating bansa, mga sangkay, na umiiyak at ang dahilan noon ay dahil po sa malakas na lindol. Tahasan po niyang sinabi sa date ng September 13 nung siya ay nagsalita na may tatamang malakas na lindol sa Pilipinas sa katapusan ng September. At sino ang mag-aakala, mga sangkay, na sa katapusan ng September ay totoong magaganap ito? Alas 10 ng gabi, habang ang marami sa Cebu ay nagpapahinga na, natutulog na, ay bigla pong gumalaw ang kalupaan. Sa mabilis na pangyayari mga sangkay, tumama nga po ang malakas na lindol at ang naging sentro ay ang Bogo doon sa Cebu. At ang istorya mga sangkay ay sunod-sunod na po ng mga lindol na hanggang ngayon ay nararanasan ng buong Pilipinas. Marami na nga po ang kinikilabutan ngayon mga sangkay sa mga nagaganap sa ating bansa na paggalaw ng kalupaan dahil halos everyday gumagalaw ang kalupaan sa ating bansa sa iba't ibang panig ng ating bayan. Marami na po ang kinikilabutan ngayon dahil po sa mga nangyayaring ito. At maging sa oras na ito mga sangkay, habang binablog po natin ang ating content ngayon, may naganap na naman mga sangkay na pagyanig ng kalupaan sa isang probinsya sa Pilipinas. October 10, 2025, ito po ang date
na inilabas mga sangkay ang isang propesiya sa Pilipinas. Ayon sa taong ito, maganda daw po ang ating bansa dahil may mga tatama na mga kalamidad kagaya po ng mga malalakas na bagyo pa hanggang sa December po, mula October, November hanggang December. Maliban doon mga sangkay, sinabi rin po niya na sa 3 buwan na natitira sa taong ito, may 3 raw pong bulkan ang mag-aalburuto. Ito daw po ang nakita niya sa Pilipinas. At sino mag-aakala mga sangkay na pagkatapos ng kanyang propesiya tungkol po dito ay bigla din pong lumitaw ang isang balita mga sangkay kung saan ipinapakita mga sangkay na itong Canlaon Volcano ay tila baga nagbubuga ng kakaibang usok na naman at mukhang nagising na naman ang bulkang ito. At dahil dyan, nagbigay babala ang mga eksperto at inilagay sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano. Sumunod na pangyayari mga sangkay ay ang breaking news naman mula po sa posibleng eruption daw ng Bulusan Volcano dito sa ating bansa. Sa balita nagbabala ang mga eksperto dahil po sa kakaiba na naman po nilang nakita sa Bulusan Volcano na nagbubuga na naman po ng makakapal na usok. Kung kaya pinaghanda po nila mga sangkay ang maraming mga tao na nakapaligid dito. 2 bulkan ang nag-alburuto at ayon po sa propesiya ng taong ito, 3 raw pong mga bundok sa Pilipinas ang magigising at magbubuga ng usok. 2 sa mga sinabi niya ay nangyari. Ayon nga po sa mga Bible scholars, mga sangkay, malalaman mo na ang isang tao ay nagpapahayag mula sa ating Panginoong Diyos kung ang kanyang mga sinasabi ay nangyayari. Ang mga propesiya na lumalabas sa kanyang bibig ay naisa sa katuparan sa panahon na kanyang nabanggit. Ngunit kapag ang isang tao na nagsasalita patungkol sa hinaharap ng isang lugar o ng ating mundo o ng sangkatauhan ay hindi po naganap, pumalpak at hindi rin po nagpapahayag ng kalooban ng ating Panginoon mula sa salita ng Diyos, ito po ay hindi totoong propeta. Maliban sa mga nakita ng taong ito na may mga mag-aalburutong mga bulkan, isa pa pong nakakakilabot na kanyang nakita mga sangkay sa ating bansa. Kung kaya't sinabi po niyang manalangin ang mga Pilipino at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Nakita po kasi niya ang isang malakas na pagyanig sa Pilipinas. Wala po siyang tinumbok kung anong buwan. Basta ang sabi lamang po niya, ito pong natitirang 3 buwan bago matapos ang taong ito. May isa raw pong lindol na nakita niya na aabot sa 8 magnitude sa Pilipinas. Isipin nyo na lamang kung gaano kalakas ito. Kung doon nga po sa Cebu, mga sangkay, maraming bumagsak na mga estruktura na hindi po umabot sa magnitude 7 ang lakas. How much more, mga sangkay, kung aabot po sa 8 magnitude? Ibig sabihin lamang mga sangkay, napakadelikado nito. Kung kaya't pinaalalahanan niya ang mga Pilipino na manalangin. At ang taong ito ay nagbigay ng isang matinding dahilan mula daw sa ating Panginoon kung bakit daw po nangyayari itong mga kalamidad, trahedya, kagaya na lamang po ng mga lindol. Ang dahilan daw mga sangkay ay dahil sa lumalalang idolatry ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nagiging makasarili na at hindi na po napapansin ang ating Panginoong Diyos. Marami daw po sa mga kababayan natin ay tumalikod na sa ating Panginoon. Kung kaya't gusto ng ating Panginoong Diyos na paalalahanan daw ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga matitinding kalamidad. Bagamat mga sangkay, na sinasabi nga po ng mga eksperto na dahilan kung bakit may mga paggalaw ng kalupaan ang Pilipinas kagaya ng Japan, hindi pa rin po natin makakaligtaan ang ating bansa ay kasama sa Ring of Fire ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na tuwing gagalaw ang kalupaan o may pagyanig, nagpapakita ito ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos o galit ng ating Panginoon sa tao. At ang nakakagulat lamang mga sangkay, may mga taong pinapadala ang ating Panginoong Diyos na magsalita at magbigay babala sa ating lugar o sa kahit na saang lugar pa bago tumama ang isang kalamidad. Next prophecy.
Prophecy for the nation of the Philippines. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Lord, help. Help the Philippines, please. Oh. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 point. But I saw a strong earthquake from 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. And God says, the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. It is what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry and they will experience calmness. God says the Philippines should repent. And I saw 3 mountains in the Philippines preparing for volcano. 3 mountains in the Philippines preparing for volcano very soon. God says, I will humble the Philippines. I will bring them to their knees to worship me. God says, I love the Philippines. That is why I am doing what I am doing. God says, I love the Philippines. And because I love them, I correct them, says the Spirit of the Lord. So God has given the reason so that all of you churches in the Philippines, you know how to pray. All of you in the Philippines, God gave me 3 scriptures for the Philippines. It's still prophecy for the Philippines, okay? I'm not done yet. Ayon sa banal na aklat bang sangkay sa 1 Thessalonians chapter 5, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang propesiya ay isang kapahayagan mula sa ating Panginoon patungkol sa mangyayari sa hinaharap. Bago po maganap mga sangkay, ang mga nakakakilabot na mga bagay sa ating mundo, may ipinapahayag ang Diyos na salita bilang isang babala. At may mga ginagamit ang ating Panginoong Diyos na tao na magdadala ng kanyang salita. Kung kaya't itong paalala sa atin na kailangan po natin ulit maging malapit pa sa ating Panginoon at magsisi sa ating kasalanan ay huwag po natin baliwalain. Ayon sa Biblia, huwag ninyong babaliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Hindi po natin alam kung mangyayari ito, subalit isa po sa mahalaga na kailangan po natin gawin upang pigilan ang anumang trahedya ay ang paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos at panunumbalik sa paglilingkod sa Kanya. Ano po ang inyong opinyon sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.